Ayoko ma-taken out of context Sa alin? sa lahat ng mga sasabihin ko ngayon. Okay. Kaya mabuti pa ay tawagin na natin ang atin pong mojo mula doon sa Senado para yung talagang nangyari ang malaman natin na hindi natin matitake out of context Okay. ang mga bagay-bagay. Hello, Miss Mary Mon Reyes. Kamusta dyan? Humupa na ba? Jovi, Chiki Mase, ngayon kasi ongoing yung all members caucus ng mga senador kung saan kailangan nilang plansyahin. For example, yung magiging timeline, yung kalendaryo para sa impeachment trial. Kasi kanina natanggap na yung writ of summons ng kampo ni VP Sara Duterte and yung copy ng articles of impeachment. Pero bago itong caucus, nagkaroon ng emotional na moment si Senator Pia Cayetano na nirecall yung nangyaring palitan ng putukan ng baril last week. Yun yung around May 13 to 14 na nagkaroon ng gulo dito sa loob ng Senado. And nangyari yan kasi nagmanifest itong si Senator Erwin Tulfo sa floor na kailangan pa raw ng independent at mas malalim na investigasyon sa nangyari. Sinigundahan nito ni Senator Raffy Tulfo na ang gusto naman daw ay comprehensive training sa mga staff ng Office of the Sergeant at Arms. Si Senator Risa Hontiveros naman, ang privilege speech niya, nilalaman daw nito is ngayon, hindi raw pwedeng kumilos ang mataas na kapulungan na para bang walang nangyari. And dito, nagkaroon ng emotional na recall si Senator Pia Cayetano na nandito raw siya, na inirespeto niya raw yung mga senador na wala dito during that time, pero yun daw yung experiences nila. And then later on, si Senator Risa naman, nilinaw niya na yung konteksto na sinasabi niya, ngayon daw, yung katayuan daw ng Senado ngayon, kailangan maging malinaw, lalong-lalo pa yung mga hinahanap ng mga tao na accountability sa mga nangyari. Nagkausap na ba sila after, Marymon? May nakita ka bang interaction between the two lady senators? So far, kasi nung pagkatapos magsalita, Chiki, ni Senator Pia Cayetano, umupo siya. Nakita natin ang lumapit sa kanya, sina Senator Lori Legarda, Senator Amy Marcos, binigay pa nga siya ng tissue, pamunas. And on the other side, pag nakaharap ka kasi sa rostrum, nasa kanan nakapwesto sa harapan si Senator Risa Hontiveros. Kasama niya sila Senator Ping, sila Senator Tito Soto. Nasa left side, harapan din itong si Senator Pia. Pero during those times, hindi natin nakita na nagkalapit itong dalawang senadora. Ang nangyari pa noon was si Senator Tito Soto naman tumayo rin sa floor. And ang naging question dito is kailangan bang bumuo ng committee as a whole para raw makita na isang committee lang ba ang gagawa ng investigasyon o dapat kabuuan daw ng Senado. And dagdag na rin natin dito, si Senator Dante Marcoleta naman gusto sana mag-interpellate tungkol doon. Pero dahil sa sabi ni SP Cayetano, marami pang pending na nakapila, yung pagkilala sa mga atleta, yung mga pending reading ng journal, yung mga legislations na i-refer sa committees, and even yung committee chairmanships, deferred muna. By Monday natin i-expect yung Q&A kung sakaling meron pang gusto mga itanong itong mga senador tungkol nga dito sa sitwasyon. Committee leadership. So, kaninang umaga may mga pa-teaser na yung ibang mga kapatid natin sa media. So, we were expecting na baka may mangyari na namang malaki ngayong hapon, kagaya ng possible changes sa Senate leadership. Pero hindi nangyari. Baka meron kang mga gustong i-share sa amin na nangyari off-cam, Marymon. Mase, hindi nga ito nangyari. Nung Monday pa lang, inaabangan din natin yan kung may mangyayari bang kudeta bago mag-convene ang Senado bilang impeachment court. Pero hindi yun nangyari. Ang sabi ni SP Cayetano tungkol dyan, may pressure pa rin daw. Good pressure man daw yan, bad pressure man yan, nandyan pa rin daw yun. Kaya ayaw niya raw magsalita ng tapos. Kaya nga sila sabi ni SP, kung nabigyan nga raw siya ng isang linggo lang na termino, papasalamat siya, pero mas okay kung makapag-serve pa raw siya ng matagal. Pero kahapon din, si Senator Sherwin Gatchalian, kasi lumulutang din yung pangalan niya, na nasabi ni Senator Mig Zubiri, parang pwede raw siyang compromise Senate President. Pero ang nasabi dito ni Senator Sherwin, nagpapasalamat daw siya sa mga parang nag-root for him, pero mas maganda raw magtrabaho muna sila. Hanggang kanina, hindi kasi humuhupa dito yung usapan ng kudeta eh. Pero hindi rin siya nangyari sa sesyon. Iba yung dramang nakita natin. Wala pa itong kinalaman so far sa pagpapalit ng liderato. Oo, pero gaano ba kadami o ilan ba yung wala kanina dyan sa plenary? Kasi hindi ko alam kung yung absence o yung presence ba ng mga senador niyan, paano naka-apekto dun sinasabing possible change sa leadership? Kasi kailangan kasi kung sakali physically present para makapagboto. Kaya last week, nagkagulutan ng lahat nung nagpakita si Senator Bato de la Rosa para makapagboto na maisulang, mapush itong si Senator Cayetano for the leadership.
Pero kanina, absent pa rin still si Senator Bato de la Rosa since nung araw na lumisan siya from the Senate premises last week. Ang hindi rin natin nakita for the session simula nung kahapon at saka ngayon is si Senator Chis Escudero. Senator Bongo kahapon, akala natin hindi na siya papasok pero na-late lang siya. Pero kanina, etong si Senator Chis Escudero, wala rin pa siya dito. And over the weekend, lumutang din yung pangalan niya. Pero si Senator Ping Lacson, nag-post siya na simply untrue daw yon yung claims na pinupush din daw for the leadership itong si Senator Chis Escudero with some conditions in mind. Pero for now, hindi pa natin nakakagilap itong si Senator Escudero. Okay, linawin ko yun. Ang sinasabi yata, alam naman, itong episode na to, ito ko sa proper context. Yes. Kasi baka malagay tayo sa sitwasyon na mali yung pagkakaintindi. Totoo. Makikinig at maging emotional sila Oo. kapag narinig Ay, nila. oo. I think yung sinasabi ni Senator Ping, Merrimon, na hindi totoo, ay yung nagdesisyon na sila na ang pipiliin nila ay itong comebacking senator na Cheese. ito. Oo. Pero mukhang mamaya, kapag makikinig sila sa atin at manonood, meron tayong SKL eh. Ayan, share ko Mamaya, lang. Excited. puntahan natin yan. Pero gusto ko lang tanungin kay Merrimon kasi maalam si Merrimon tungkol dito. Alam natin na merong move na payagan ang mga senador na hindi nandyan o hindi makakapunta sa sesyon na sila ay makaboto o kaya ay makapagbigay ng kanilang mga input. At alam natin ay wala ito sa rules, so kailangan rules. So gusto nila pabago yung rules. Ito ba ay mukhang uusad? Ang balita ko, kaya hindi pa umuusad. Sabi mo nga kanina sa isang report mo, hindi pa umuusad dahil wala pang head yung komite na yon, di ba? Pero tingin mo ba ay isa ito sa mga uunahin kung sakasakali kahit absent pwede, no? Oh, Yeah. hala. Jovi, ito kasi yung motion ni Senator Rodante Marcoleta last week sa sesyon na amendment sa Senate rules kung saan may isang senador bukod doon sa national emergencies, may justifiable reasons na mapapayagan na mag-participate ang isang senador remotely or virtually. So sa konteksto ng impeachment trial, kung sakali mo magkaroon nga ng amendments, mapapayagan mag-participate o bumoto virtually itong si Senator Bato de la Rosa na still absent. May nakausap tayong senador from the majority, ang nasabi niya, ito raw ay pending pa yung motion. Referred daw ito sa Committee on Rules na up until kanina wala pang committee chairman. So technically, habang hindi pa siya rumorolyo sa komite or hindi pa siya ulit narorolyo sa session, hindi pa raw pwedeng mag-participate virtually si Senator Bato de la Rosa. Okay. Nagtanong din tayo, tinanong din natin again yung senador na yon, ipupush na ba ito na mairolyo na, lalo pa ngayon wala pa nga ang committee chairman, hindi pa sa atin nagbibigay ng confirmation eh. Pero again, since ang mga senador, malaya din sila na mag-conduct ng kanilang mga caucus from the majority o kaya naman minority, yan yung aabangan natin sa mga session Okay. next week. Sige. Okay. Naku, pipigilan muna natin na makipagkwentuhan kay Merrimon. Next time na tayo ulit makipagkwentuhan sa kanya kasi nandito na yung isang guest natin. Thank you, Merrimon, for all that update.